we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. 35 ka police officer sa Davao City Police gitaktak sa pwesto. Duha patay sa karambola sa tulo ka sakyanan sa Carmen, Davao del Norte. Top 10 finalists alang sa binibining Igacos 2024 atong ilailahon. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa SIR sa Matina, Davao City. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Gipang tanggal sa pwesto ang 35 ka mga police personnel sa Davao City. Atong siren kung ano sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, sumala sa PRO 11 nga kabahin matud pa kini sa ginahimong investigasyon sa RIAS 11. Mahitungod sa namatay nga 7 ka drug suspect ato sa buy-bust operation sa Davao City. Base sa rekomendasyon sa Regional Internal Affairs Service o RIAS 11, nga giaprubahan ni Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Aligre Martinez, gipang tanggal ang 35 ka mga PNP personnel sa Davao City, epektibo May 24 sa gabi. Sumala ni PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey, kabahin lang daw kini sa due process sa gihimong investigasyon. Kabahin sa 7 ka drug suspect nga namatay ato sa buy-bust operation human sa pagdeklara og war on drugs ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nitong March 22. Tanggalan sila sa ilahang pwesto while ongoing an investigation para mamahimong fair, just, mawala ang doubt na ma-influensyahan nila ang mga witnesses or basig itamper nila ang mga evidences kaya naglingkod gid sila din no. Lakip sa na-relieve ang pipila ka station commanders ug deputy nga mao sila. Police Lieutenant Colonel Ronald Lau, Police Major Jimmy Evangelista, Police Major Jemuel Mamulang, Police Major Rosario Aguilar, Police Major Jonel Pederio, Police Major Noel Villahermosa, Police Captain Henry Calvo, Police Captain Medardo Baleros, Police Captain Roney Batingal, Police Captain Marlon Dongkilab ug Police Captain Jefferson Escasinas. Ang mga na-relieve sa pwesto ng mga PNP personnel sa Davao City giri-assign sa Regional Personnel Holding and Accounting Section sa Police Regional Office 11. Una nang giri-relieve sa pwesto niadtong May 23 si DCPO Director Police Colonel Richard Badang sa susamang rason. Gihimakak usab sa PRO 11 nga kabahin kuno kini sa cleansing sa PRO 11 ug nadamay matud pa sa away politika ni President Ferdinand Marcos Jr. ug kanhi President Rodrigo Duterte. Kani nga gihimo sa regional director is part lang sa trabaho, part sa process, walay personalan, wala po'y leaning sa any politika. Wala usab daw kamatuuran nga dunay duha ka batalyon sa Special Action Force o SAF ang gideploy sa Davao. Sumala ni De La Rey, daan na daw na-deploy sa Davao ang duha ka company sa SAF sa PRO 11 niadtong Biyernes sa gabi. Ang pagtanggal sa mga PNP personnel sa syudad gikondena ni Mayor Baste. Sa iyahang gipagulang statement, dili matud pa kini makaturunganon ug walay basihan. Sanglit na subay matud pa sa balaod ang gipahigayong buy-bust operation sa kapulisan base sa nakuhang ebidensya. Iyang gipunto ang nakalatid sa Republic Act 6975 nga nag-ingong ang city ug municipal mayor ang dunay operational supervision ug control sa PNP units sa nagkaraiyang jurisdiction. Makahiubos matud pa, makasaksi sa mga lakang nga makabalda sa trabaho sulod sa ahensya nga tigpatuman sa balaod. Nanawagan ang mayor sa hinanaling pagpabalik sa mga opisyales sa ilahang pwesto.
Sara, kung mapamatudan nga walay kalapasan ang mga gipananggal nga mga pulis, ipamalik ra daw sila sa pwesto. If otherwise, filean sila og kasong grave misconduct. Pero depende pa na sa resulta sa investigasyon sa RIAS 11. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Usa ka 13 anyos nga estudyanteng babae ang patay, human natumbahan sa puno ang kahoy ang gisakyang motorela niini sa Balingasag, Misamis Oriental. Ani ang dugang detalye. Dead on the spot ang 13 anyos nga batang babae nga paingon unta sa eskwelahan niini sa Balingasag, Misamis Oriental sayo sa buntag adlong Biyernes. Sigon sa Balingasag Police nga kusog ang hangin ug hulan adtong higayuna. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga upat ka estudyante ang sakay sa motorela ni adtong tungura. Mihunong kini sa lugar tungod adunay pasahero nga mokanaog ug mausab ang pagkatumba sa kahoy. Nga ang maong motorela no mihunong tungod sa usa ka dako nga balete nga ana usab sa daplin sa dalan, diin nagnaog kini siya og mga estudyante nga pasahero sa maong eskwelahan, and then sa maong pagnaog no timing sa paggawa sa maong mga pasahero na tumbahan dayon ang maong motorela while ana pa sa sulod ang driver ug ang magsuon nga mga babae. Swerte nga nakanaog dayon ang ubang mga pasahero sa motorela. Apan patay ang 13 anyos nga batang babae tungod sa head injury nga naangkon niini. Sumala sa Pag-asa Northern Mindanao, usa ka thunderstorm ang hinungdan sa kusog nga hangin ug ulan sa lugar. Sumala sa Pag-asa nga lauman na kuno ang sunod-sunod nga thunderstorms nga masinati sa tibuok rehiyon. Ilabi pa nga ana sa transition period gikan sa tag-init paingon sa tag-ulan. Diri sa ato sa Northern Mindanao, mapanuran ang kalangitan then posible gyapon ang kalit ng mga haguro sa hangin. Kay medyo duol pa sa ato si Tropical Depression Ampon. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Usa ka lalaking gingong miyembro sa gang ang nakaplagang patay sa Cagayan de Oro River. Ari ang report ni Cyril Chavez. Pasado alauna sa hapon adlong Huwebes, nakurat ang mga residenteng namuyo sa Zone 4 Tambo, Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Human makaplagan ang usa ka patayng lawas nga nagpalutaw-lutaw sa suba. Daling gikuha sa mga residente mong patayng lawas ug nanawag sa kapulisan. Sayran pa sa investigator on case ug disa kini gikan nagatambag pud ang investigator on case nga ug kinsa kadtong banay mag-request lang og para pahigayon ang autopsy para ma-determinar kung sinong dan. Usasab sa mga ginasubay karon sa kapulisan ang identifikasyon sa mga biktima. Apan usa sa ilang nakita nga posibleng miyembro kini sa usa ka notorious gang sa syudad. I-kumpirma pa o i-establisar pa gyud ang saktong identity ug siya ba giingon nga miyembro ani nga dreaded group nga Batang Mindanao 29. Sa kasamtangan, anaa ang patayng lawas sa biktima sa Porinarya samtang nagpadayon ang investigasyon sa kaso. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF ang patay sa operasyon sa militar sa Dato Salibo, Maguindanao del Sur. Ano ang report ni Justoni Humamil? Makita sa video kining air asset sa militar nga naglibot-libot sa kawanangan sa Barangay Butilin, Dato Salibo, Maguindanao del Sur adlong Sabado. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dayong madungog ang sunod-sunod nga buto. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sumala sa 6th Infantry Division. Target sa operasyon ang grupo sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Kinihuman madawat ang report gikan sa mga residente nga dunay presensya sa teroristang grupo sa lugar. Allahu Akbar. Allahu. Sa kahadlok nga maipit sa operasyon, mihikling una ang mga residente doon sa lugar bitbit ang ilang mga binuhing hayop. Gialalayan sa mga personahe sa barangay ang mga residente aron dalahon sa luwas nga lugar. Sa report sa kasundaluhan, milungtad sa 5 minuto ang engkwentro kung asa patay ang usa ka miyembro sa BIFF.
Nadiskubre sa militar kining kuta sa terorista kung asa daghang mga armas ug explosives ang ilang na-recover ug uban pang makagamitan nga gituuhang iya sa BIFF. Sumala sa provincial government sa Maguindanao del Sur, nakabalik na sila mga balay ang mga mibakwit. Gisiguro sab sa kasundaluhan ang seguridad sa mga residente sa lugar. Ako si Jess Tony Humamid para sa One Mindanao. Gipatigbabaw sa mga residente sa Barangay Ula sa Tugbok District, Davao City ang ilahang bayanihan spirit sa ilang pag-ugmad sa yutang gihimo nilang agricultural garden sa ilang barangay. Ani ang balitang barangay ni Argil Relator. Gikan sa paglimpisa, pagbungkal sa yuta, pagkural sa luna gamit ang kawayan ug pagtanom sa similya. Gipakita sa mga residente sa Barangay Ula, Davao City, partikular ang mga benepisyaryo sa 4Ps ang pagtinabangay. Kinisubay sa paglusad sa halina't magtanim ng prutas at gulay o hapag sa barangay project sa ana sa 200 square meters nga luna. Sa pagsugod, gitanuman usat nila ang luna ug okra ug alugbati. Pakanaog yun siya sa DILG nga dapat nga na ay gulayan ang matag barangay para sa barangay consumption pod. Kuan pod ni alternative nga makakuha pod sila og kanang panud-an diha sila malay. Usa sa mga aktibong misalmot sa bayanihan, si Mayan, sanglit nakita niya nga dako ang tabang sa maong garden. Kanilang mga residente puhon nga dunay abot nga produkto. Sunod na pod manawag na pod mi, magtapok na pod mi. So mag-harvest or magtanom na pod sa sunod-sunod nga bulan. Gawa sa padayon nga supply sa produktong agrikultura, ginusab sa barangay council ang pagkaon ug healthy sama sa mga gulay. Halos kasagaran jud anay mga sakit ba kailangan ito magulay-gulay na jud kay para muna pinadali na to nga pinaka the best atong lawas jud. O galing dunay abot, libre kini nga makuha sa mga residente. Kauban si Mel Culminares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Padayong ginamonitor ang bagyong Aghon sulod sa Philippine Area of Responsibility samtang palayo na kini sa nasod. Nakatabok na sa landmass ang bagyong Aghon nga anaa gihapon sa typhoon category samtang milatas pagawas sa nasod. Base sa 2 PM bulletin sa Pag-asa, pipila ka lugar gihapon ang gipailahom sa wind signals, lakip ang southeastern portion sa Isabela ug northern portion sa Aurora nga naa sa signal number 2. Signal number 1 sa northeastern ug southern portion sa Isabela, eastern portion sa Quirino, southern portion sa Nueva Vizcaya, nahabiling bahin sa Aurora, northern portion sa Quezon, lakip ang Pulilio Islands, northwestern portion sa Camarines Norte ug Calawag Islands. Sa latest track sa Pag-asa, padayon niining latason ang kadagatan hantod mugawas na sa PAR sa Miyerkules. Sa karon, nagsugod na nga ginabira sa bagyo ang hangin gikan sa southwest nga kung mukusog, timailhan na sa pagsugod sa habagat. Base sa dato sa Metro Weather, bisan layo na sa Mindanao ang bagyong Aghon, ulanon gihapon ang tibuok isla. Dunay heavy to intense rain sa pipila ka lugar, busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Posible sab ang pag-ulan sa uban pang lugar tungod sa localized thunderstorms. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gipahugtad karon sa Barangay Council sa Kalinan Proper sa Davao City ang ilang mga lakang kontra dengue human nakatala og 4 ka kaso sa dengue ang usa ka purok sa maong barangay. Ani ang report ni Argil Relator. Gilayong nagpahigayon og inspeksyon sa Purok 9 Barangay Kalinan Proper, Davao City ang mga sakop sa Committee on Health sa Barangay Council ug Barangay Health Workers. Human nakadawat og report nga dunay mga nagka-dengue sa maong purok. Sa pagpanubay, usa ang natalang nagka-dengue sa maong purok niadtong Marso, usa niadtong Abril ug duha ang kaso sa dengue karon lang bulan sa Mayo. Ato sa inspeksyon sa lugar, positibo nga dunay mga napondong tubig sa maong lugar nga dunay nasay kiti-kiti. Dito na mo nakitaan sa drum nga pundo gani sir. Dito na mo nakitaan ako ang kiti-kiti mas naitaklob ginakuan nila pero ko dugay na ni siya naglumot na ni ang inyong drum nga plastic.
Ya, ingon ko nga kani siya iabot jud ni siya hinloon ang drum. Ang anak ug bana ni Ruby nagsunod nga nagkadengge karon lang bulan sa Mayo. Primero kuan sila kanang kalintura. Pagkahuman labad ilang ulo. Pagkahuman kay lain daw ang unang way gana ikaon gani. Tapos maglain ilang kunang lawas. Pagkahuman ato na nagrasis akong anak na rasis ng gawas ba. Nag-request na sub og fogging sa Tropical Division sa Davao City Health Office alang sa maong lugar. Karong nagsugod na ang pag-ulan-ulan, hangyo sa health authorities nga magpatuman og oplan kulob sa mga mahimo nga ponduhan og tubig nga pangitlugan og lamok. Gilayon sab nga magpakonsulta og galing makabati og sintomas sa dengue. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. El Salvador City LGU gipasidunggan sa Anti-Red Tape Authority tungod sa pagpatuman sa Electronic One-Stop Shop Business Renewal. Ani ang dugang detalye. Usa ang El Salvador City sa tulo ka mga lugar sa Misamis Oriental nga gipasidunggan sa Anti-Red Tape Authority kon ARTA. Kini pinaagi sa malampuson nga implementasyon sa 100% Electronic Business One-Stop Shop kon EBOS. Pasabot niini nga mamahimo nang mag-renew o magproseso sa ilang mga business permits ang mga negosyante sa syudad nga dili na kinahanglan pa nga moadto sa City Hall. Sigon ni ARTA Secretary General Attorney Ernesto Perez nga dili pa tanang local government unit sa rehiyon ang compliant sa maong balaod nun. That provides for at least 4 functionalities. Kagaya na nabanggit ko kanina, the application should be done using the unified application form with all the documents and the fees to be paid online. Kinahanglan sab kuno nga malakip sa online application ang pagkuha sa Fire Safety Inspection Certificate sa Bureau of Fire Protection ug barangay clearance. Dili sab kuno tiaw ang pagpatuman sa LGU sa Electronic Business Renewal tungod sagad kuno sa mga establishmento sa syudad. Gagmay lang ug wala pa insaktong internet connection. Sa mga tauhan ko, I know nga did their best para sa ito na program. So nagpasalamat ako talaga, no, sa lahat, no, department head nagtulong sa ganito na award. Kamatikdan sab kuno karon sa Business Processing Licensing Office sa syudad ang pagtaas sa ihap sa mga negosyong nagparehistro ug nagpa-renew. There's an increase always, pero kung mingon ta nga madali ang bayad, within a 1 month or 2 months in collecting, nakita natin kaagad, no? Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Tulan sa isintos ka magbanay nga apektado sa milabay nga mga sunog sa Zamboanga City, nakadawat og cash assistance gikan sa gobyerno. Gidawat sa 575 fire victims family nga naggikan sa napulo ka mga barangay sa Zamboanga City ang tag 10,000 pesos nga ayuda gikan sa National Housing Authority. Gipili sa CSWDO ang maong mga benepisyaryo nga apektado sa milabay nga mga sunog sa Zamboanga City. Sumala sa Zamboanga City LGU nga ang maong ayuda dakong tabang alang sa pagbangon sa mga biktima sa sunog. Makatabang sab kini sa pagpamalit og materyales alang sa pagpatukod sa ilang mga panimalay. Giila na ang top 10 finalists sa Binibining Island Garden City of Samal 2024. Mas mihayag ang gabi dihang mirampa na on stage ang mga kandidata sa Binibining Igacos 2024. Suot ay lamaan nindot nga evening gown. Gawa sa 20 candidates, gila ang pasok sa top 10 nga mga kandidata sa Barangay Anonang, Del Monte, Canaan, Mambagobi, Santo Niño, Miranda, Tagpupungan, SK Piña Plata ug Samal Island City College. Gani na sungkit ni Binibini Hailey Crodua sa Barangay Mambagobi ang best photo sa swimsuit and gown categories. Nakadawat sabog special award si Binibini Trisha Villaruel sa Barangay Anunang. Ipaigay ng Coronation Night sa Binibini Igacos 2024 sa June 2 sa Freedom Park sa Barangay Peña Plata sa Samal Island. Gibutyag karon sa mga fish vendor sa Bangkaran Public Market sa Davao City ang pagsaka sa presyo sa mga isda sa mga palengke gumikan sa epekto sa bagyong Aghon. Sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao, gibutyag sa mga fish vendors sa Bangkaran Public Market nga na sa 20 hangtod 30 pesos ang gisaka sa presyo sa isda.
Kini gumikan sa nihit nga supply tungod sa dagko nga balod sa kadagatan. Hinon giklaro sa mga negosyante nga paigo pa ang supply sa isda sa merkado. Sa pagkakaron, ang matambaka anaa sa 280 pesos matag kilo. Moro-moro 170 pesos matag kilo. Budburon 150 pesos matag kilo. Bilong-bilong 140 pesos matag kilo. Tilapia 100 pesos matag kilo. Tulingan 150 pesos matag kilo. Barilison 180 pesos matag kilo, tamban 100 pesos matag kilo ug ang bangus kamatikdang walay paglihok sa presyo sanglit dili apektado sa bagyo ang ginakuhaan niini. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nagpahigayon ng GMA Integrated News ug Masterclass isip pagpangandam sa eleksyon 2025. Ani report. Alang sa mas halapad nga kahibalo sa umaabot nga eleksyon 2025, gipailam sa GMA Masterclass Road to the 2025 Elections ang mga magsisibya og staff sa GMA Integrated News. Gisgutan ni COMELEC Chairman George Garcia ang overview sa eleksyon, voters education ug nagpahigayon sab og demonstration sa mga bagong automated counting machines. Gisulayan sab sa COMELEC ang pagboto gamit ang touchscreen nga gamiton sa pagboto sa mga OFW. Sa unang higayon, pwede ang online voting sa registered Filipino voters abroad. Basta lang po constant monitoring, vigilance. Now, sa internet voting, naka-cloud siya pero at the same time meron siyang data center. Meron din siyang hard copy. The hard copies can always be used as basis of the results. Gisgutan sab ni UP Journalism Professor Dr. Rachel Khan kung paunsa magamit ang artificial intelligence o AI sa politika ug eleksyon. Si GMA AVP for Legal Attorney Jose Vinier Ibarra gisgutan sab ang elections laws. Gitulo sab nila Media AVP for Information Technology and Data Privacy Rodel Arenas ug Social Media Manager Audrey Domasian kung paunsa ma-detect ang deepfake ug online disinformation gamit ang nagkadiyang tools sa artificial intelligence o AI detection. Aron dili maabuso ang social media, magsumiti na kuno ang COMELEC og draft aron amyendahan ang probisyon sa Omnibus Election Code. Sa tumong nga ma-regulate ang paggamit sa social media sa mga kandidato sa ilang kampanya. For example, pag nagsubmit sila sa amin ng dalawang social media accounts, any other account outside of the social media accounts either promoting or not promoting the candidacy, it should be removed by these platforms. Because technically that's campaigning. This is certainly not our first election coverage, but to a degree, we are marching into unfamiliar grounds because of how rapidly technology is evolving. Let today's masterclass strengthen our commitment to fulfilling our mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan by helping preserve the integrity of the polls and our democracy at large. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Duha ang patay samtang dili mo ubos sa napulo ang samdan human sa karambola sa tulo ka mga sakyanan sa Carmen, Davao del Norte. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Daw dili na mahulagoy ang atubangan niya bahin ni ining usa ka bongo truck sa disgrasya tali sa usa ka boom truck o motorsiklo sa National Highway sa Carmen, Davao del Norte ni adtong May 25 mag-alas 6 sa buntag. Sa kuha sa usa ka netizen, makita kini usa ka lalaki nga gitabang og sakay sa usa ka stretcher. Nagkatag na sab ang mga debris og bildo sa kalsada. Sumala sa Carmen Municipal Police Station. Padulong sa Tagum City ang boom truck kadunay sakay nga 12 ka pasahero. Samtang nasubay sa bongo truck ang opposite lane samtang nagsunod ang usa ka motorsiklo. Nasiraan kasi allegedly pumutok yung gulong ng elk boom truck tapos nag-serve siya sa kabilang lane. Pag-serve niya sa kabilang lane, nagkataon naman na padating si yung Kia Bongo kaya nagkabanggaan sila. Nadamay sab ang motorsiklo. Human kini nabangga sa gisundang bongo truck. Patay pareho yung driver sir ng driver ng boom truck at saka driver ng bongo. Dalawa ang patay sir at ang sugatan is 15. Kasi may dalawa pa na sir na nadamay sa pangyayari yung dalawang nagmotorsiklo na mag-live-in partner. Sa karon, wala pa nagkaareglo ang mga nalambigit sa aksidente. Samtang, gila yung idala sa ospital ang mga samdan sa Itabo. Sa Tagum City,
Laing bangga usab ang natala tali truck ug van sa Purok 2 New Balamban pasado 9:30 sa buntag adlong Domingo. Sa investigasyon sa Tagum City Police, padulong matud pa ang truck sa Mawab, Davao de Oro. Samtang nasubay sa van ang opposite lane padulong sa Jensan, sakay ang ulo pa ka pasahero. Nawad-an matud pa og kontrol ang driver sa van. Rason nga misulod kini sa opposite lane ug midiretso sa kasugat nga truck. Samdan ang usa ka 9 anyos ka batang babae nga pasahero sa van, kinsa giliyong gidala sa ospital. Hinuon, walay natala nga namatay atol sa itabo. Ang dot party, nagkakuha na sila, amicably seated na sila, ipayo daw niya ang atong portion sa van na sa portion sa truck na nagamit, yahamang yung sala na nasuod siya sa linya sa truck. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Usa sa 7 ka persons deprived of liberty nga nakaikyas sa pasilidad sa PDEA Region 9 sa Zamboanga City nadakpan pagbalik sa CIDG Region 9. Malampusong nasikop sa CIDG 9 ang usa ka 40 anyos nga lalaki sa barangay Talon-Talon sa Zamboanga City Biyernes sa hapon. Ang mga suspek usa sa 7 ka persons deprived of liberty nga nakaikyas sa pasilidad sa PDEA Zamboanga niadtong May 13. Sa karon ang suspek gikustorya na sa CIDG 9 alang sa saktong disposisyon. Sumala sa CIDG 9 magpadayon pa ang oplan tugis sa ahensya alang sa pagkasikop sa nahibiling detainees. Gisiguro sa CIDG nga maaresto gayud pagbalik kining mga nakaikyas sa mas daling panahon. Gikasubo sa pipila ka mga beachgoers o mga residente sa Mati City, Davao Oriental ang pagbungkag sa usa ka iladong payag nga puy-anan ug itluganan kuno sa mga pawikan. Gipanag-iyahan kuno ang maong payag sa Dahican Balud sa Paglaom Incorporated nga nahimutang sa barangay Dahican, Mati City. Gidemolish sa Mati City LGU ang payag sa tumo nga masugdan na og pagtukod sa Baywatch Tower sa maong lugar. Rason sa grupo nga maapektuhan kuno ang mga itlog sa pawikan nga anaa sa lugar, ilabi na nga giilan na sabkini nga ilang hatchery. Apan giklaro sa Mati City LGU nga tumong sa pagtukod sa beach tower aron mapakusgan ang seguridad sa lugar ug maproteksyonan ang kinaiyahan. Gidugang sab sa LGU nga ang mga itlog sa pawikan sa lugar gibalhin sa mas mingaw ug hapsay nga lugar nga mao'y magsilbing bagong itluganan sa mga pawikan sa lugar. Ikaduhang night market sa Cagayan de Oro City malampusong giablihan sa LGU. Nanawagan sab sila sa mga vendors nga ma-maintain ang kalimpyo sa lugar. Ani ang report. Formal na nga gibuksan ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy ang Carmen Night Market sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Sugod alas 6 sa gabi matag adlaw, temporaryong ipasirado ang Ipil Street sa Carmen Market aron hatagan og higayon ang mga night market vendor nga makaplastar sa ilang mga baligya. Mapangitaan nato tanag pamaagi unsaon nato pagpadayon pagpatunay ug paghatag og kasiguruhan nga ang inyong mga panginabuhi mula hutay gyud aron ang tanan matagaan og kahigayunan labi na sa inyong mamalitay. Giawhag sab sa mayor ang mga negosyante nga siguruhon ang kahapsay ug kalinaw palibot sa night market. Nagpahimangno sab kini sa mga night market vendor nga hipuson ang ilang mga basura ug iplastar kini aron dali ra makolekta paghuman sa ilang pagpaninda. Tabangi po ninyo ang pagmintinar sa atong kahusay ug kalinaw. Dili ta magsalig kanunay nga naay mga kapulisan nga nagmintinar ug nagbantay sa atong kahusay ug kalinaw. Mismo ang atong kaugalingon paningkamutan po nato nga tabangan nato ang atong mga kapulisan. Ang Carmen Night Market mauna ang ikaduhang night market nga gimugna sa syudad. Abli sab sila sugod alas 6 sa gabi hangtod alas 4 sa buntag. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Kampiyon ang Perpetual Altas ug Benilde Lady Blazers sa NCAA Season 99 Volleyball Finals. Wala nagipaporma pa sa Perpetual Altas ang kontrarining EAC General sa Best of 3 Finals sa NCAA Season 99 Men's Volleyball Finals. Mauna kini ang 4-peat nga kampyonato sa Perpetual Altas. Most valuable player sa final si Jefferson Marapos, samtang most valuable player of the season si Louie Ramirez sa Altas. Samtang sa Women's Volleyball Finals, kampiyon sab ang Benilde Lady Blazers, human gipildi ang Letran Lady Knights. Mauna kini ang 3-peat championship sa Blazers.
Gila nga Most Valuable Player sa final si Gail Pascual, samtang Most Valuable Player of the Season si Cloan Mondoñedo nga gikan sab sa Benilde Lady Blazers. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Parahin lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.